Balita sa Metro Manila. Inako na ng kasambahay sa Quezon City na siya nga ang pumatay sa kanyang mga amo na senior citizens noong Martes ng gabi. Sa eksklusibong panayam ng News 5 sa suspect na si Marilyn Pandita, sinabi niyang mag-isa lang at walang kasabwat nang patayin niya ang kanyang mga amo. Sa nauna niyang pahayag, sinabi niyang may dalawa siyang kasabwat sa krimen. Sakay pa raw ng motorsiklo ang kanyang mga kasabwat at pinaghatian umano nila ang kalahating milyong pisong ninakaw mula sa mag-asawa. Pero nang balikan ng mga otoridad ang kuha ng CCTV, wala namang nakitang riding in tandem na dumating sa lugar. Tanging ang suspect lamang ang nahagip ng CCTV. Napag-alaman din ng CIDG na nasa Iloilo noon ang sinasabing kasabwat ni Pandita. Ang git ng suspect, plinano niya ang krimen dahil napuno na siya sa pangmamaltrato ng kanyang mga amo. Nahaharap ngayon sa reklamong arson at homicide with robbery ang nasabing suspect. Ngayong nalalapit na po ang pagdedeklara ng pag-asa ng panahon ng tag-init, may panibagong patakaran ng MMDA para makaiwas sa heat stroke ang kanilang enforcers araw-araw na nakabilad sa araw. Yan ay ang summer heat break. Sa ilalim po niyan, bibigyan ng 30-minute break ang enforcers sa umaga at hapon. Pwede rin silang magpa-check ng kanilang blood pressure at mayroon ding libreng supply ng tubig. Bukod sa mahigit 2,000 traffic personnel, makikinabang din ang 1,500 street sweepers. Sa ngayon, tanging tanghalian lang ang pahinga ng enforcers at street sweepers. Kapag may tauhan silang tumaas ang BP, kailangan pagpahingahin muna at iwasang mabilad sa araw. May mga nurse din na ide-deploy ang MMDA. Sisimula ng summer heat break sa March 15 na tatagal po hanggang May 30. Kabilang ang unicycle sa mga ipagbabawal ng MMDA sa mga pangunahing kalsada pagsapit po ng April 15. Kasunod yan ang viral video kung saan isang lalaki ang nakitang sakay ng e-unicycle sa C5 sa Taguig kamakailan lamang. Sa video, kita pa ang lalaking nagpapalipat-lipat ng lane. Sa panayam po ng programang ito kay MMDA Chairman Romando Artes, damay rin ang unicycles at mga e-bike at e-trike na ipagbabawal sa national roads alinsunod sa resolusyon ng Metro Manila Council. Well, kasama po yan doon sa ating mga pagbabawal. Unfortunately, April 15 pa po yung effectivity. May safety issues nga po yan. I forwarded it po sa aming traffic division para po pag-aralan kung ano po yung pwedeng gawin habang wala pa po yung April 15. Kung ang mga ATV naman ang pag-uusapan, kailangan pa raw itong pag-aralan ayon sa MMDA. Pero ayon sa isang road safety advocate at dating opisyalis ng Land Transportation Office o LTO, hindi porket all-terrain ay pupwede na sa national highways ang mga ATV. Ang mga LGU raw o ang mga LGU umano dapat ang manguna laban sa mga unicycle at ATV. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.